Magandang tanghali mga kaibigan. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa ere. Ang kapanalig lagi sa kalusugan. Ang ating pong tema ngayon ay tungkol sa sakit sa tiyan. Ano kaya ito? Mga kaibigan, ang sakit sa tiyan ay maraming dahilan. Hindi lang po isang sakit maraming dahilan. Maaring 6 o 7 ang dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan. Isa lang pong babala ng ating katawan yon o ng ating tiyan na meron pong problema sa loob ng ating tiyan. Atin na pong alamin mga kaibigan kung ano po ang mga yon. Para malaman ang posibleng dahilan ng pananakit ng tiyan, heto ang mga itatanong sa pasyente. Una, saang parte ng tiyan ang masakit? Pangalawa, ano pa ba ang iba mong nararamdaman? Ulcer o hyperacidity, isa sa unang dahilan. Kapag ang pananakit ay nasa itaas ng tiyan at nasa gitna o bandang kaliwa, ito ang lugar nga ng sikmura. Posibleng ulcer o hyperacidity ang iyong sakit. Ang sakit na ito ay kadalasang nararamdaman kapag ikay gutom. Nababawasan ng sakit kapag kumakain ka ng saging o tinapay. Uminom-dim ng maraming tubig para mahugasan ang asido sa tiyan. Pangalawa, appendicitis. Kapag nasa ibaba at kanan ang sakit, ito ang lugar ng appendix. Ang sakit na appendicitis ay nag-uumpisa sa may sikmura at pagkaraan ng 2 hanggang 3 araw ay lumilipat sa kanang bahagi. Masakit ang lugar na ito kapag dinidiinan. Kumonsulta agad sa doktor, kailangan ng pansin. Pangatlo, gallbladder stones. Kapag ang sakit ay nasa itaas ng tiyan at nasa kanang bahagi ito ang pwesto ng gallbladder o abdo. Posibleng may bato ka sa abdo. Minsan ang sakit ay tumutugon hanggang likod. Yun po pala ang sintomas niya, no? Pag ang sakit ay tumutugon hanggang likod, hanggang likuran nyo na. Dumarating din ang sakit kapag nakakain ka na ng mamantika at matatabang pagkain. Magpa-ultrasound ng tiyan para malaman kung may bato sa abdo o wala. Maganda na po yung malaman natin, no? Kaysa natatakot tayo. Colic. Kapag paikot-ikot ang sakit at walang permanenteng lugar, ito ay marahil dahil sa paghilab ng bituka. Ang tawag dito ay colic at hindi naman delikado. Maaring nakakain ka ng maduming pagkain at magtatai ka lang. Gastroenteritis. Kung mahilab ang iyong tiyan, ay nagtatai ka. Ito ang malamang dahil sa gastroenteritis o impeksyon na nakuha sa panis o maduming pagkain. Uminom lamang ng maraming likido, tubig, sopas o lugaw at kumain ka ng saging. Makakatulong po yon mga kaibigan, no? Amoebiasis. Kapag madalas kang dumumi at may bahid na ito ng sipon at dugo, posibleng amoebiasis ito. Magpasuri ng dumi, fecalysis sa laboratory. Kidney infection o stones, isang dahilan din yon ng pananakit ng tiyan. Kapag nasa may puson ang sumasakit at mahapdi ang iyong pag-ihi, posibleng may infeksyon ka sa ihi o may bato sa bato, kidney stones. Magpa-check up ng urinalysis para maiwasan ang sakit. Sakit sa matres o ovaryo. Kapag ikay babae at sa may puson ang sumasakit, posibleng nasa ovaryo at matres ang iyong problema. Pwede itong dysmenorrhea, sakit kapag malapit na ang regla, ovarian cyst, bukol sa ovaryo o myoma. Huwag matakot kumonsulta sa doktor para malaman ang dahilan kaysa tayo nag-aalala. Ang ganda po, no? Pwede pa ho tayong kumuha po ng isa pang tema ng sakit para malaman natin kung ito nga ay talagang sakit sa puso o ano. Sakit sa dibdib, atake nga ba sa puso ito o ano? Bilang isang espesyalista sa puso, sari-saring sakit sa dibdib ang kumukonsulta sa kanya. Sa aking palagay, 80% ng mga sakit sa dibdib ay walang kinalaman sa puso. Paano ko nalaman na hindi puso ang problema? Nahulaan ito ng doktor sa pagkukwento lang ng pasyente sa kanyang nararamdaman. Kung ang sakit mo sa dibdib ay parang may tumutusok, hindi iyan sakit sa puso. Kung ang sakit ay nasa kanang bahagi ng dibdib, hindi rin iyan sakit sa puso. Kadalasan ay nagmumula sa muscle ng dibdib ang pagkirot. Baka natulog ka sa matigas na higaan, baka nadaganan ng iyong mister, baka nagbuhat ka ng mabigat at nabanat ang laman. Ang malakas na pag-ubo ay nagdudulot din ng sakit sa dibdib. Ang solusyon dito ay pahinga lamang. Pwedeng uminom ng paracetamol o mefenamic acid kapag makirot na talaga. Pangalawa, gaano ba katagal ang sakit sa iyong dibdib?
Kapag wala pang 1 minuto ang sakit o kaya lampas sa 1 oras ang kirot, siguradong hindi rin yan sakit sa puso. Ang tunay na sakit sa puso ay mula 5 minuto hanggang 15 minutes lamang. Tandaan niyo po simula 5 minutes hanggang 15 minutes lang ang tunay na sakit sa puso. Kapag nawawala na pagkatapos ng 15 minutes, yun po ay hindi sakit sa puso. Paano ba talaga ang sakit na nagmumula sa puso? Ang tunay na sakit sa puso ay sinasabing mabigat at parang may nakadagan sa dibdib. Dito po, talaga nakadagan yun, hindi ka halos makahinga. Ang sakit ay tumatagal ng 5 hanggang 15 minutes. Dumarating ang sakit kapag napagod, naglakad ng malayo o umakyat sa hagdanan. Sino ang madalas nagkakaroon ng sakit sa puso? Ito ay ang mga kalalakihan mula edad 50 pataas. Kung ikaw na may katabaan, may diabetes o may lahi na sakit sa puso, malaki ang tsansa na baka sa puso nga ang diferensya. Sa ganitong sitwasyon, magpatingin agad sa doktor o sa espesyalista sa puso para malaman. Pero kung wala ka pang edad 30, lalo na kung kababaihan, halos sigurado ako na hindi sa puso ang iyong problema. Huwag mangamba, magpa-check sa isang doktor kung kinakailangan. Bakit po nabanggit niya rito na kung ikaw ay wala pa sa edad na 30 at lalo na kung ikay kababaihan, siguradong hindi sakit sa puso. Bakit po niya tinumbok na gano'n? Unang-una, ang 30 anyos ay hindi pa halos naapektuhan kung meron man siyang, nag-uumpisa man siya sa kanyang paninigarilyo, maring hindi pa apektado yon. Pero pagka ang tao nalalaman na niya, 50 pataas, siya'y talamak sa paninigarilyo, lahat ng bisyo, alam niya, yun doon siya nagkakasakit. At karamihan, kung bakit tinumbok dito, babae, hindi nagkakaroon. Hindi naman kasi nagyoyosi masyado ang babae. Malamang mas laging nakikita sa lalaki iyon. Pero karamihan ngayon nakikita ko naninigarilyo na rin mga babae. Kaya sana kung maiiwasan natin, iwasan po natin. Ngayon, nakadalawang tema po tayo. Sakit sa dibdib at sakit sa tiyan. Ngayon po, tayo po ay may nahaharap na naman po ang Pilipinas sa isang medyo matinding dahil tayo raw po ay nagkakaroon ng super flu na tinawag, super flu pa, di ba? Yung flu nga mahirap na, super flu pa. Sa kadahilan ng kung bakit may super flu, napapansin natin pagka Enero, Pebrero, minsan hanggang Marso, napakalamig ng panahon. Tingnan nyo sa ibang bansa, pagka taglamig, maraming namamatay. Kahit yung iba, sobra doble-doble na ang kanilang sapin sa katawan, pero nahihirapan pa sila. Maibahagi ko nga lang po, dito po sa may bansang Alaska, ang kanilang edad lang po ay inaabot ng 40. Bakit po? Sa sobrang lamig. Pangalawa, para nga tumagal sa ganon, hindi ka aabutin ng 40 kung hindi ka magkakain ng karne. Ano ang dahilan? Para uminit ang iyong katawan pag kumakain ka ng karne. So napakahirap, no? Kapag ikay nakatira sa mga malalamig na panahon, sabi nila, masarap daw sa yelo. Hindi ho maganda yun. Parang sumpa nga ho yun eh. Maganda lang tingnan, may yelo. Maganda pa rin ang Pilipinas dahil pwede tayong mag-install dito sa mga mall o na magkaroon tayo ng Iceland o ano. Pero kung tutuusin, hindi ho maganda nagyeyelo dahil kung tatanungin niyo yung mga nakatira doon, pag naabutan kayo sa gitna ng disyerto o ng kanilang kagubatan ng nagyeyelo, no? Mamamatay kayo agad dahil napakalamig ho talaga. Maganda lang tingnan pag Christmas, talagang parang naiinggit sila na yelo. Pero hindi ho maganda kung doon kayo mamumuhay. Masasabi niyong napaka-miserable dahil lalo na kung hindi kayo sanay sa lamig. Ito nga po, Enero at Pebrero, napakalamig na, napapansin natin. So, nauuso na naman daw ang super flu na kinatatakutan ng iba. So, ang maitutulong lang po natin, kung kayo ay makakabili naman, ito talagang subok na. Itong Best Herbal Oil. Isa sa pinaka-the best po yan pagdating ho sa mga ganyan. Bakit ho? Bago kayo datna ng matinding super flu, may guard na ho kayo. Ipapahid nyo lang ho sa ilong. Tapos buong respiratory ho naaamoy nyo hanggang baga. Ngayon, kung may makasalubong man kayo na may sakit na super flu, maiiwasan. Dahil gumagamit na ho kayo nito. Hindi dahil sa produkto lang namin ito, kaya itinataas. Subok na ho to. Since 1992. Kita nyo hanggang ngayon, na nandito pa rin ang Best Herbal Oil. Kaya